Be advised, the opinions and views of the hosts and guests do not reflect those of the station. Good morning. You are watching The Business Portal, your gateway to business trends and opportunities. I am your host, Fritz Capulong. Welcome to another episode of View from the Top, where we interview business leaders, CEOs, and other interesting people to know their life stories. We are here today with Mr. Pocholo Gonzalez. He's the master of voice masters. Good morning, Pocholo. Good morning, Fritz. Kamusta? Maganda naman ang araw ko, ikaw. Kumusta ka? Ayos naman at everyday sobrang busy dahil especially now mag-e-election. Voice master ka. Ano ginagawa ng voice master? Voice master? Siguro maganda magsimula muna tayo sa simula, no? Kung bakit. Ano ba ang voice master? Actually, ako ang unang nag-professionalize ng voice-over industry sa Philippines. Voice-over. Kumbaga, katulad ng anime, dinadub siya? Or ano yung... Ito, sige. Bigyan kita ng idea what is voice-over. Kasi karamihan sa mga tao, di ba everyday paggising mo pa lang, may voice-over na sa paligid mo eh. Paggising mo, halimbawa, yung alarm clock mo, sometimes may voice yan. Sabi niya, 6 o'clock, di ba? May nag-voice over doon na tao. Or pagbukas mo na radyo, may nagsasabi sa'yo na, bumili na ng bagong ganito. Ayun. Ikaw ba may bad breath? Gumamit na ng bagong ganyan. So, may voice over na nagsasabi sa'yo na, you buy this and buy that. Or pagbukas mo naman ng TV, meron ding voice over doon. So, paggamit mo ng cellphone, sabihin sa'yo, the number you have dialed is not yet in service. Parang, so that's voice-over. Okay. So, karamihan sa mga tao, hindi nila napapansin na may ganun pala. Yun yung, kumbaga taken for granted nila yon. Pero araw-araw nandiyan kami sa paligid ninyo, hindi nyo lang namamalayan. Pagsakay mo ng MRT, kayo po ay nasa Cubao Station. Next stop, GMA. Voice-over din yun. Okay. Just imagine a radio and a TV without a voice. Imagine nyo na lang yung GNN, yung commercial nyo, walang boses. Ano mangyayari? Hindi mo maintindihan, di ba? So, paano ka nagsimula dyan? Nagsimula ako, bata pa ako. Nung nasa probinsya kasi ako, wala kaming TV. So, ang means of entertainment ko, radio lang. Lagi ko napapakinggan nun, yung Gabi ng Lagim. Kasi alas 8 ng gabi yan eh. So, pagdating na alas 8, matutulog na. Maaga kasi matulog sa probinsya. 7:30 pa lang, nasa kama na kami. Marinig mo, isang gabi ng lagim. So, ginagaya mo siya? Tapos biglang kunwari may matanda at bata. Lolo, naliligaw tayo dito sa kagubatan. Sabi ko naman sa'yo, apo huwag kang maglaro dyan sa puno kanina. Yan tuloy. Ginabi tayo. Lolo, magpahinga muna tayo dun sa puno. Sige. Lolo, babaliin ko yung sanga ng puno, Naku, wag pa, baka mabuhay yan. Sino ang pumutol sa aking sanga? Lolo, nabuhay yung puno. Isa akong kanto. Kaya, di ba? Parang, na-imagine mo ba yan? Pero nakakatuwang pakinggan, di ba? So, yun, unknowingly na-develop yung voice acting ability ko, yung voice acting skill ko. Hanggang sa nagamit ko siya sa school. So, lagi na akong host, ako yung voice over, ako lahat yung... Ako lang pwedeng humawak ng microphone na nun. So, I made the event talagang colorful because of my voice acting ability. So, sa isang event or sa isang speaking engagement, pwede na ikaw gumawa lahat nun di ba? Oo. Meron nga animation sa kabilang channel na almost ako lang lahat. 15 characters. Ako lahat nagboses na... iba-iba yung atake. Ano? Paano mo nagagawa yan?
innate talent na eh. Hanggang sa nag-aral ako sa ibang bansa, natutuhan ko yung, kumbaga, tools and techniques kung paano gawin yun. Kaya after kasi 15 years na ako sa industry, I started as a broadcaster sa isang radio station, sa isang station dyan, na at very young age of 16, nagbo-broadcast na rin ako. Ako na yung producer, ako na yung writer, ako na yung director. Ganun ka Galing, bata. Oo. Bakit 16 ka pa lang, di ba? Ano yun, high school or college ka na? Kasi, College. College na. Pagpasok ko ng UP kasi may napakinggan ako sa radio na, ikaw ba'y magaling kumanta? Magaling umarte sa, magaling mag-voice acting. Bueno, sumali na dito sa Radyo. Tuwing Sabado, pumunta lang sa so doon ka nagsimula. Oo, tapos nag-audition ako. Out of 10,000 applicants, ako yung nag-champion doon. Kaya hanggang nagtuloy-tuloy na yung career ko. Kasi kinuha na ako sa animation, sa mga commercials, sa pelikula. Dami ko na rin binosesa na artista na pelikula. Kasi yung mga pelikula natin, magtataka ka ba't ang linaw-linaw ng boses nila. Dinadub pa yan, di ba? Oo. Kasi kumbaga parang sa shooting kasi may outside noise yan eh. Oo. Hindi mo maiiwasan na merong yung atmosphere o ambience na hindi Ambient kagad basta noise, hindi ang tawag, kagad mapipick up yung voice mo. So kailangan i-dub lahat yan para mas malinaw na lalabas dun sa speaker sa sinehan. So isa ka rin doon sa mga nagdadub doon. One of. Siguro nakagawa rin ako mga 50 na mga pelikula na ako yung nagboses sa ilan sa mga artista. Okay. Now, sinabi mo, isa ka sa nag-professionalize ng voice acting industry. I can say I am the first one. Hanggang sa I encourage my mentors na to join me. So, in 2005, I started the Philippine Center for Voice Acting. Under siya ng Creative Voices na company ko. The first and only voice-over company sa Pilipinas. Kasi ang problema sa mga talent, they do it individually. Kumbaga, walang nagmamanage sa kanila. So, yung threat sa hindi pagbabayad ng talent fee ng mga producer, which is, yan ang number one problem ng advertising ngayon. Okay. Minsan, hindi nagbabayad ng mga ahensya. Bayad na yung advertiser nila. Sila hindi pa bayad dun sa talent. And it takes mga 2 to 3 years. Minsan, hindi pa nagbabayad. Talaga? Yun yung totoo doon. So, paano nangyari? Paano mo sinumulan ito? Nagsimula ako ayun, pagkagaling ko sa States, nagtayo na ako nung company ko. Nagsimula lang ito sa loob ng kwarto ko. Talaga? Oo, bumili lang ako ng isang USB microphone to. So, nangungontrata na ako noon. Tapos, Nagpapadala ka ng mga sample tapes mo? actually, hindi lang kasi sa Philippines yung market eh. Okay. Kung i-google niyo yung voice talent, sulat mo lang voice talent, number 1 kami. Ang Creative lakas namin voices. sa search engine optimization. So, dahil doon, lumago. Noong 2007, pinodcast ko yung ako rin nagsimula ng podcasting sa Pilipinas noong 2005. So, noong 2007, under Inquirer.net, pinodcast ko lahat ng senatorial ball. Kasi ang main goal ko doon, kung nakikita niyo yan sa screen, ayan, kausap ko yung ilan sa mga senatorial ball. Si Cheese, sila Peter Cayetano, si Pimentel, yan, si Angara, yan, si Aimee, yan, nakasama rin natin yan. Si Smenya, Talagang close ka na sa anong pangalan nito? Joker Arroyo, si Kiko Pangilinan, si Loren Legarda, si Manny Villar, yan, si Mig Subiri, si Mike Defensor, yan, sino to? Nicky Coseteng, Senator Nicky. si Noy Noy, si Ping Lacson, si Pichay, oo. Yeah. Si Sonia Rocco. Ay, nakita nyo, may microphone ako dyan. Si Tessie Aquino Oreta, si Tito Soto. Ayan. Yan, mga businessman, si Victor Tan. Actually, makakasama rin natin yan soon dito. Okay. At yung mga karamihan, ngayon, yung presidential ball, pinodcast and videocast din namin under Blogwatch.
So, ang main goal ko doon, kasi ang gusto ko, marinig ng buong mundo kung ano yung mga plataforma. Kasi ang problema sa TV, sound bites lang eh. Oo. Parang hindi mo talaga makilala yung kandidato na kung sino talaga sila. At So, malalaman mo kung ano yung mga ginawa nila noon. Yan. Halimbawa, yan, si Dick Gordon tsaka si Bayani. Ni-interview ko rin. Kasi I want the voice of the youth to be heard by them. Tinatanong ko sila, ano ba yung plano nyo sa kabataan? Ano ba yung mga mga nagawa na ninyo? Ano yung mga future na dapat gawin para sa kabataan? Kasi ako rin yung founder ng Voice of the Youth Network, one of the biggest youth group in the country. Oh, 100,000 Members. ang members niyan Nationwide. online, nationwide. So, from Tawi-Tawi to Batanes. Kasi ang Voice of the Youth, principle-centered siya. So basically, Voice of the Youth is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. So, gulat nga ako yung ibang mga kapatid nating Muslim sa Mindanao, sa Lanao, sa Tawi-Tawi, basta mostly Mindanao eh. Inadapt yung principle, tapos nag-create sila ng chapter doon. Basta ang main goal namin, inspire lahat ng kabataan to do their dreams, to follow their dreams, and do it without money. Now, na-mention mo dalawang organizations na, no? First is yung Creative Voices. Second, yung Voice of the Youth. Yes, yes. Now, let's go back dun sa Blogwatch, ano? Oo. Ngayon, tinayo mo siya kasi gusto mong i-share yung advocacies, yung platforms ng mga tumatakbo ngayon for, yung mga presidentiables, yung platforms nila, gusto mong i-share. Actually, sa... yung Blogwatch is under Vival Foundation. Okay. Na kinuha nila ako to help them para kumbaga parang broadcast live yung mga candidates live doon sa website nila. Kasi before podcast lang, recorded lang. Ngayon may video na. Meron ng video. Oo. Kasi dati ang bagal pa ng internet, hindi pa kaya yung streaming na kumbaga real time. Ganon. Kumusta naman yung feedback from the presidentiables? So far, alam mo, 3 hours to 4 hours na talk with, marami rin kami mga vloggers na kasama. Ako yung portion ko lang, yung tanongin ko ano yung issue para sa kabataan. Kasi may radio show din ako sa kabilang stasyon ngayon, yung Voice of the Youth Radio. And soon, magkakaroon ako ng TV show dito. Although 3 years or 2 years ago, nandito siya sa GNN, yung Voice of the Youth TV. Isa sa magandang programa rin dito yan. Kasi ang focus namin doon, yung mga kabataan, bigyan ng recognition. Ang problema kasi sa bansa natin, ang daming mga gawaing pangkabataan na hindi nire-recognize. Isa na ako doon, actually, ilang beses na akong hindi nanalo sa yung Tayo Awards. Pero 5 na yung awards ko sa international. Pero I don't care kasi at the end of the day, okay na yan eh. Hindi ko naman kailangan i-recognize ako. I-recognize na lang yung effort ng mga kasama ko. Ayun. So, Bakit sa tingin mo hindi nire-recognize yung mga ginagawa ng youth ngayon dito sa... alam mo, minsan politika rin yan eh. Talagang kung sino yung malakas dun sa mga nakaupo, sila yung binibigyan ng pagkakataon. Pero di ba may mga award-giving bodies ang government para dun sa youth talaga na-focus? Oo nga eh. Tataka nga ako, bakit gano'n? Yung iba kasi, parang, kumbaga, overnight lang yung ginawa. Nagtanim lang, nanalo na. Hindi siya, may tinatawag tayong sustainable na program. Hindi sustainable yung gano'n. So, paano pagtapos na, wala na, kanya-kanyang buhay na. Unlike yung Voice of the Youth, hanggang ngayon buhay pa after. I started it in 1996 eh. Isipin mong Matagal gano'n. na rin, oo. Kasi ang istorya niyan, natalo ako sa SK nung election nung 1996. Dito sa Manila or sa probinsya? Sa probinsya, doon sa Mariveles, Bataan. Sabi ko, hindi ako hinto dito. Kumbaga, salamat ako at natalo ako kasi baka dito lang ang matulungan ko. So, nag-decide ako magtayo ng sarili kong organization na mas malaki pa doon sa SK. Kasi mas marami ako natulungan, mas marami na involved. At walang politika. At walang perang involved. Yun yung mahalaga eh. Sabi ko nga, lahat ng bagay, posible, kung yung passion mo yung nagtutulak sa'yo. Katulad ng ginagawa ko dito for
GNN. I have 3 shows na darating. Ako yung nag-produce and direct. Yung isa, Tech Talk, Technology Talk. Yung pangalawa, yung Creative Business. Mamaya. Oh, mamaya. Susunod Okay, ito. Lord Luna. Oo. At yung susunod, yung Voice of the Youth TV, mas maganda, mas pinalawak. Mas matinding production. Pero walang pera yun, ha? Kumbaga, ang point ko, gusto ko makatulong talaga. Yan. Yung Tech Talk kasi it's a vloggers show for vloggers and for people Mga na hindi techies. Yeah. Kasi doon na tayo papunta eh. Alam mo yun, parang sana nga balang araw yung internet-based na lahat eh. Darating yan, naniniwala ako yung local TV, medyo bababa yung viewership. Hindi naman totally mawawala, pero dahil sa mas marami ng option yung tao na makapanood sa internet. Oo. Kasi meron na nga tayong internet cable eh. Mhm. Darating yan, 5-10 years pa na. Pero sa bilis ng technology ngayon. Actually, may nabasa ako yesterday sa Yahoo, no? I think more than 800,000 na sa US, yung walang connection sa TV. Lahat sila nanonood na Sa internet. Over the internet. Which is good. Diba? Para mawala na yung domination ng ilang stasyon dyan na feeling nila sila may-ari ng Pilipinas, di ba? Sila yung nagdi-dictate kung ano yung dapat panoorin. At nagdi-dictate sa mangyayari sa bansa natin. Ayoko nang ganun. Gusto ko free programming, free self-expression. Kasi sa kanila, pag nagsalita ka ng hindi ayon dun sa kumpanyang yon, tanggal ka. At maraming akong kaibigan broadcaster na nangyari yun na meron lang nagawang mali at hindi ayon dun sa kanila, tinanggal na. Pero ako naniniwala, dapat, sooner or later, ganun na mangyari. Sana nga ganun. How I wish. Kanina, di ba nabanggit mo na natalo ka sa SK? Tapos, sa probinsya nyo, walang masyadong TV. Before yun, before. Oh, Mga before. 20 years ago. Ano pa yung mga challenges na napagdaanan mo? Bakit naging successful ka ngayon? Yan. Siyempre, kung hindi sa mga challenges, sa mga pagsubok sa buhay, hindi ka naman magtatagumpay. Oo. Kailangan masipag ka, matyaga ka, matalino ka rin. At talagang ako determination lang eh. At paniniwala sa sarili yung dala ko. Nagsimula ako, syempre pag magaling ka, alam mo yung old school na pag-iisip na pag magaling ka, ilalaglag ka kasi threat ka eh. Baka agawin mo yung trabaho nila. Nagiging parang crab mentality. Which is, hanggang ngayon, nangyayari naman yan kahit saan. Ako, yung paniniwala ko, especially yung voice of the youth, magtulungan tayo, bakit hindi tayo mag-cooperate, di ba? Instead na maghilahan tayo. Kasi at the end of the day, pag lahat tayo nasa taas, masaya tayong lahat eh. At yun yung ginagawa ko ngayon. Aside from the youth group na yan, meron kaming yung grupo namin ng mga kabataan din na negosyante. Like si Lloyd Luna, ako, si Ian Barcelona, si PJ Lanot, siya may-ari ng Pino, si Cornel Bongko. Nagsama-sama kami to motivate, inspire a lot of people. Yan, kung nakikita nyo sa TV, ako yung speaker sa National Student Government. Lahat ng principal, lahat ng mga superintendent, supervisor ng DepEd, isipin mo, ako pa yung nagturo. Kung to think, doble yung edad nila sa akin. Iba dyan, 60 years old na. Ako, 30 pa lang. Pero dahil dun sa talk ko, sobrang na-inspire din sila na sabi nila, sana noon pa nila ako nakilala. Alam mo yon, kung makikita mo dyan, talagang masaya yung mga tao. Kasi non-traditional din yung approach namin sa public speaking. Gone those days na parang, alam mo yan, napaka-boring magsalita ng mga speaker. Yung may PowerPoint presentation, makikinig ka na lang, di ba? Actually, importante pa rin yung PowerPoint. Kaya lang, dapat interactive na. yung approach. So, marami pang dapat ayusin sa bansang to. Pero sana, ngayong darating na election, napaka-crucial yan para sa atin. We are the same age, alam mo yan. Alam mo yun, yung 6 years, napaka-importante niyan. Parang, kumbaga, sinasabi ko nga, parang bumalik tayo sa panahon ni Rizal ngayon. Kumbaga, 1910 ngayon, isipin mo. Nagsisimula pa lang, wala na si Rizal noon, patay na. Pero yung sinasabi ko, parang bumalik tayo sa past. Na ngayon, nag-reset ulit tayo. Sana, itong nasa zero tayo. Simulan na yung tama. Oo, wag lang mag-negative. Alam mo yun? Kaya lang, nasa tao yun. Ang sinasabi ko rin lagi, mag-isip kayong mabuti, pag-aralan nyo ang kandidato nyo kung talaga bang ito'y may nagawa, ano ba yung mga napatunayan niya sa sarili niya, ano ba yung kaya niya pang gawin para sa bansa.
Hindi dapat tayo nagpapadala sa mga kung ano lang yung nakikita natin, yung tinatawag na bandwagon. Yun nga, doon na pumapasok yung mga personal branding, nga which I am also an expert in personal branding. Minsan nagagamit din ng internet sa propaganda. Kaya nga, nakakalungkot, puro negative na batuhan ng mga politiko. Pero Lalo na ngayon, ano? may totoo, may hindi. Oo. Pero ang pinakamasama kasi magsinungaling ka para siraan mo lang yung isang kandidato para lang umangat ka eh. Di ba? At yun, mga personal branding na rin yun. Kasi ako naniniwala lahat ng tao may branding. Kasi ngayon, gone goes days na puro kumpanya na lang ang nananagana. Ang isang tao kayang tapatan ang kayang gawin ng isang malaking kumpanya. Totoo. Ngayon, because the technology is already there. Nandiyan na yung, kumbaga given na yung ano natin eh. Yung platform, yung kung ano yung pwedeng gamitin, especially the computer. So kumbaga yung information age ngayon naging great leveler na Yes. between the big companies and the individuals. Totoo yan. Napakalaking bagay sa atin. Ako, hindi ako magiging Pocholo Gonzales, the voice master, kung hindi dahil sa internet eh. Oo. I owe my life sa internet. Sobra. Kasi before, ang hirap mong i-promote yung sarili mo eh. Nowadays, it's not bad to promote yourself. As long as positive naman yung branding mo, positive yung dating mo, wag lang negative. Kasi iba, ginagamit yung negativity to promote para nga raw sa kanila, positive or negative publicity, still publicity.